Pagkawala ng mga daluyan ng tubig naman ang sinisisi ng isang eksperto sa mabilis na pagbaha sa Metro Manila. Ayon naman sa MMDA, nabawasan ang lagusan ng tubig pa Manila Bay dahil sa Dolomite Beach at may drainage na apektado ng itinatayong MRT-7. Itinanggihan ang nasa likod ng konstruksyon. Nakatutok si Joseph Morong. Tuwing bumabaha ang mahigit 70 pumping station ng Metro Manila Development Authority o MMDA kasama ang sa Public Works Department ang dapat naglalabas ng mga tubig papuntang Manila Bay. Pero paano kung ganito? Sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay, sari-saring basura ang nasasala. May pinto ng refrigerator, pati sofa. Maharang niya, tapos pwedeng pumasok sa makina. Nagiinit pag naaano ng basura, kung masira ng tuluyan. Ayon sa MMDA, lampas 30 truck na ng mga basura ang nasasala. Dito pa lamang sa pumping station nila sa Tripa de Galina at sari-sari yung mga basura. Itong mga basura na ito ang nakakasira doon sa mga pumping station. Dahilan para mahirapan na mag-pump ito ng tubig. Ang mga basura bumabara rin sa mga luma at maliliit na drainage system na mahigit 50 anyos na. Sa ginagawang MRT-7 station sa Batasan sa Quezon City, sari-saring basura rin na nakuha, plywood at malalaking tipak ng bato. Tingin ng MMDA may kinalaman ang struktura ng MRT-7 kaya bumaha rito. Sabi ng MMDA, ang drainage na ito may nakaharang na poste ng MRT-7. Sa isang pahayag, itinanggi ng MRT-7 Project Management Office ang mga pasilidad nila ang dahilan ng pagbaha sa lugar. Ang mga struktura raw nila ay itinayo sa labas ng linya ng drainage at hindi nakasasagabal sa natural na daloy ng tubig. Sinasabi nila we are the one to source yung clogging doon. Kaya lang we need to check first. Commitment ng SMC, whether or not silang nakaharang, tutulong sila sa paggawa. Para kay geologist at UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay, ang pagkawala ng mga natural na daluyan ng tubig ang dahilan ng pagbaha. Inaaspaltuhan natin, nilalagyan natin ng kalye yung mga sapa na tuyo, pero pag umulan ay tumataba, no? Nag-overflow. So, saan siya dadaan? Di sa ibabaw ng kalye. At ang daming kasong ganyan sa Metro Manila. Ang baha sa Padre Faura at ilang kalye sa Maynila natural dapat na lumalabas sa Manila Bay. May 3 outflow o labasan ng tubig. Pero sabi ng MMDA dahil ginawa ang Dolomite Beach, sa halip na 3 sa isang drainage na lamang ito lumalabas papunta sa sewage treatment plant para linisin muna ang tubig bago ilabas sa Manila Bay. Kinat siya ng isang tubo. So yung 3 outfall na malalaki, pinagsama-sama sa isang tubo, nilagyan naman niya ng tubo palabas to bypass yung Dolomite. Kasi kung bubuksan mo yung gate ng Padre Faura, mawawash out yung Dolomite. Ayon sa DPWH, may 2 malalaking flood control project para solusyonan ang baha sa Metro Manila. Ang Metro Manila Flood Control Project na gagawing moderno ang pumping stations na sa taong 2026 matatapos. At ang Pasig Marikina River Rehabilitation Project na magpapalalim sa Pasig at Marikina River na matatapos sa 2028. Plano rin ng DPWH na magtayo ng mga dam sa Sierra Madre para saluhin ito ang dumadaus-us na tubig galing sa bundok. By next year siguro yan may implement. So we might be able to start doing that. Well, 2027, 2028 siguro. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.